At ito na nga po ang aking short story ng aking buhay kusinero. At kung ayaw nyo naman pong pakinggan to at panoorin, skip nyo na lang po. At kung gusto nyo naman ng aking video, tutuloy ko na to. At eto na nga, sisimulan ko na ang kwento ng part 2 ng aking buhay kusinero. At nang nandun na nga po ako sa Greenwich, grabe nga pala ang lutuan namin doon. At mga backup, talaga nga naman maramihan, lalo na pagka nag-back up kami ng mga pasta, at lalo na yung mga carbonara at mga java rice, ay talaga nga naman mapaparas ka pagka orderan na. Pagdating ng alas 12, talagang peak ang trabaho namin nun. At naabutan ko pa nga nun, uso pa ang pizza sisig nun. Kaya naman shoutout sa mga pizza flavor dyan na katulad ko, na talaga nga naman napapag-abutan ng laglag ng pizza pagdating sa oven. Dahil nga yung oven na gamit namin nun, wala talagang nagsusuporta, kundi si PC lang ang tumitingin. Kaya pagka nalingon ka at nakalimutan mo, sigurado laglag ang pizza sa floor. Kaya nga kakamiss ang mga galawan, lalo na sa mga fast food chain tulad ng Jollibee, Greenwich. Hatawan talaga ang labanan. At nang pagtapos nga ng kontrata ko ng Greenwich, dahil nga maganda ang performance ko doon sa Greenwich, nirecommend naman ako ng aking manager doon sa may Chowking. Dahil nga sister company lang po nila yon. Kaya naman Anton, nung natrabaho na ako sa may Chowking, ang naging station ko naman po ay ang noodles. Grabe rin ang trabaho namin doon, at bali naging dalawa rin po ang station ko doon, at naging stockman din po ako ron. Talaga nga naman pagka nagpakulo ako ng buto-buto ng baka, inaabot ng 8 oras. Kaya naman sobrang sarap ng mga noodles sa may Chowking, dahil nga ang ginagamit namin soup stock nun ay buto-buto ng baka or yung bulalo niya. At uso pa nga nun yung mga wonton soup up bit wonton, at may mga sahog pa nga na siomay yung mga soup namin nun. At dahil working student pa rin po ako ng panahon ng mga yan sa mga fast food chain, kaya naman ang schedule ko nun sa may school ay panggabi. Kaya pagdating ko nga minsan sa ibang subject namin sa may school ay inaantok na ako. Kaya nagagalit yung professor ko dahil nga bakit daw natutulog ako. Hindi ko talaga mapigilan dahil sa sobrang pagod na rin. Kaya naman nung pinaliwanag ko sa professor ko, naintindihan niya ako. O siya, hanggang dito muna ang ating short story. Medyo humaba na nga. Abangan nyo na lang, may part 3 pa to. Yun lang, salamat.